Supaplay, hugas kamay na. Rapido nagbigay ng reaksyon sa nangyari ngayong September 21. Badang nilaglag si Akata. At Shernan tuloy pa din ang banat kay Rapido. Alamin natin mga yan, so tara. Nangyari na nga kahapon ang rally kontra korupsyon. Maraming sikat na mga personalidad ang dumulo sa nasawing pagtitipon. Isa nga dyan ay si Supaplay na nag-speech sa luneta at kumanta para ipaalam sa mga nakaupo ang daing ng mga tao. Sa pagsisimula nga ng rally umaga hanggang pahapon, mapayapa naman na idaos ang nasabing rally. Pero nung paggabi na, medyo hindi na maganda ang mga sumunod na nangyari. Naging magulo na at nagkainitan na sa grupo ng mga relihista at mga kapulisan. Mapapansin maraming kabataan ang mga nambabato sa mga pulis. Marami ding mga sinirang stoplight. Madaming vandalism na nangyari. Maraming ang mga netizens ang hindi nagustuhan ang ginawa ng mga kabataan. At napapost nga si Supaplay sa kanyang FB page dahil sinasabing isa siya sa nagpasiklab ng galit ng mga kabataan dahil sa kanyang mga post bago ang September 21. Hindi ka kasi pumunta sa luneta kanina kaya may nasasabi ka, we need to step back to move 5 steps forward. Dun pa lang kanina kung gets mo yung sinasabi ko sa stage ay hindi para mag-initiate ng gulo, kailangan muna nila tayo marinig bago umaksyon. Kaya sobrang labong utusan ko yang mga yan, at sabihin awayin ang kapulisan o man-ira ng kung ano-ano ni hindi ako nag-aya na mag-march mga impluensya ko dahil alam ko pwede mangyarta at sakin isisi kaya sa mga pumunta alam nila yon, hindi ko kasalanan yung hinagpis na dala-dala nila. Isa lang ako sa nagsilbing boses ng kabataan. At sa pinanghahawakan yung purge term, sa purge din nyo ko naunawaan aminado ako na malabo sa iba ang kahulugan nun at ditugma sa gusto kong iparating kaya dinlit ko agad pero ilang beses ko inulit-ulit bago pa magsimula yung araw, na di gulo ang pinunta namin doon, at kung sa mga itsura namin, dapat pinakinggan nyo yung lahat ng sinabi ko dahil ginamit ko yun sa sulat na ginawa ko na binanggit ko kanina, at ano ngayon kung nakatikip. Pero wala namang ginagawang masama. Kesa sa lantaran na kawan na ginagawa ng mga korap na yan, di nyo napapansin. Yung iba dito binabaling lahat ng kabulastugan nila. Puro lang naman kayo ibas di ko naman kayo nakita kanina. Sa kabilang balita naman, sa kabilangan ng hindi magandang pagtatapos ng rally kahapon September 21 dahil sa mga kabataang ng gulo, maraming nasaktan at meron pang umanong namatay. Tila tumama nga ang sinabi ni Rapido. Pero sa kabila nga nun, kaninang umaga, ay binanatan pa rin ni Shernan si Rapido. At sumagot naman dito si Rapido. Sa kabilang balita pa, isa nga sa mga umatin na battle MC sa rally kahapon ay si Akata. Suot ang kanyang maskara na alter ego na masama. Pero nakahanap ng butas si Tito Badang para bawian si Akata sa mga pangungupal nito sa kanya. Pinost nga ni Badang ang mga litrato ni Akata sa luneta at tinag ni Badang ang PNP. At sinabing kilala niyang nakamaskara dahil nga dito naparibat si Akata. Na-red tagger daw si Tito Badang at i-report daw ang kanyang page. At sa uling balita, nangyari na nga kinakatakutan ni Rapido. Kamakailan maraming di sumang-ayon sa kanya na hindi niya pagsang-ayon sa rally na may pagka-purge daw ang tema. Marami nagalit sa kanya. Pero ito kagabi nga lang, nakita natin kung paano ng gulo ang mga kabataan na parang purge nga sa gulo at tila nagkatotoo yung mga sinabi ni Rapido. At dahil dito, nagbigay siya ng reaksyon sa hindi magandang pagtatapos ng rally kahapon. Bagamat influencer tayo o artist, hindi ibig sabihin nun lahat ng sasabihin natin tama. Kapag ikaw influencer, ibig sabihin nun nakaka-impluwensya ka sa ibang tao. Makapangyarihan yung salita mo. Ano mang sabihin mo, maaapektuhan yung tao. Pwede niyang gayahin, pwede niyang gawing inspirasyon yun. Diba? So, meaning, dun pa lang sa pagbitaw ng salita mo, meron ka ng accountability. Dapat maging maingat ka sa sasabihin mo. Hindi porkit marunong kang tumugma, marunong kang mag-rap, ibig sabihin ng tama na yung sasabihin mo. Kailangan maging maingat ka, lalo't kabataan ka pa naman. Supaplay, ito yung sinasabi ko. Pero hindi na ito yung panahon ng sisihan eh. Maging aware lang tayo para sa susunod hindi na ito mangyari. Meron nang namatay na hindi naman dapat. Meron nang nasaktan na mga kapulisan, mga kapatid nating pulis.
at lalo mga kabataan na pinakaiingatan natin ng kabataan. Meron ng mga properties na nasira. Hindi naman dapat mangyari to eh. Ilang linggo pa yung dumaan bago tong 21. Sana man lang itong mga artists at mga influencers na to, hindi naman sana naging bahagang buntot o huwag kayong maging playing safe. Ang mga post nyo, di ba? Labanan natin ng korupsyon, laban Pilipinas, mala-purge to, ganapan na lang. Ano yung ginawa nyo? Ginatungan nyo ng galit yung puso ng mga kabataan. Itinanin nyo sa tao na kailangan lumaban na tayo. Sa point of view ng isang kabataan, yun ang iisipin niya. Lalo't napanood pa nila yung nangyari dito sa Nepal at Indonesia. Ano sa tingin nyo ang mangyayari sa 21? So, nangyari sa araw na to. Di ba? Ayan, hindi nila alam kung paano gumamit ng karapatan. Hindi nila alam kung sinong gagantihan nila, kaya kahit sino sinasaktan nila, kahit mga kapulisan, uncontrollable na sila. Na hindi naman sana dapat mangyari. Sana man lang itong mga artist na to, huwag kayong playing safe. Diba? Ako yung kinundinan nyo eh. Kasi nasaktan yung feelings sa mga kabataan sa sinabi ko. Diba? Kaya lang naman ako nag-react talaga doon dahil sa sinabing purge. Terminating a person violently. Mananakit ka ng tao. Kaya doon tumatak sa akin yung salitang yon. Kaya ang shinare ko na lang na salita na post nitong ni Superfly, yung ganapan na lang ng ganapan, which is dapat pala yung unang pinost ko, pero panghihikayat yun na gumamit ka ng dahas, kaya ako na trigger dun. Ang dami kong naging haters, pinagbantaan buhay ko, pero kung alam nilang layunin ko, di ba? Yung puso ko, ayokong masaktan, alam kong mangyayari to, dahil iba yung nasa puso ng mga kabataan, nire-respeto ko kayo, mahal ko kayo, kaya ako nasabi yun. Ngayon may namatay na. Kung sabihin hindi ka accountable sa mangyari niyan. Di ba? Pero di na kita sisisihin. Ang layunin ko lang sana sa magiging lahat ng mga influencers at artists, maging responsable naman kayo. Huwag nyo laging isaalang-alang lang yung mga followers nyo. Playing safe kayo palagi. Ang lagi laman ng content nyo, sobrang ang ginagawa ng mamamayan. Ng mga politiko na yan. Hindi na tama, matagal na tayo ng puro puro hate eh. Alam, nauunawaan naman natin yun eh. Given na nga marami na nga mali sa gobyerno eh. Pero wag na nating idaan sa mali. Sa maling pag-express natin ng karapatan natin, ng rights natin. Sana man lang nag-posting kayo. So kayo ba mga quiz, ano masasabi nyo sa ginawa ng mga kabataan kahapon? Tama lang ba yun? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.